Hihingi na ng Senado sa Department of Justice ang kopya ng mga Napo list o mga listahan ng mga nakatransaksyon umano ni Janet Lim Napoles na itinuturong utak sa pork barrel scam. Paniwala naman ng ilan, taktika lang ang palabas sa iba't ibang Napoles para malito ang taong bayan. Narito ang report ni Katrina Son. Tatlong listahan ni Janet Lim Napoles ng umano'y kanyang mga nakatransaksyon sa multi-billion pork barrel scam. Yan ang magiging sentro ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon sa mga susunod na araw. Ang mga listahan umano, naglalaman ng pangalan ng mga opisyal na sangkot sa pagkulimbat sa pondo ng taong bayan sa pamamagitan ng mga ghost project na pinondohan ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Pero suspecha ng ilan ang magkakaibang bersyon ng mga Napoles list, posibleng taktika para guluhin ang investigasyon sa anomalya. From day one, yun ang paniniwala ko, taktika lamang ni Napoles ito para paguluhin, ika nga, paghiwa-hiwalayin yung details, ika nga, at i-distract yung attention ng publiko. Dahil kung ordinaryo kang testigo, ibibigay mo ang affidavit mo sa abogado mo, ibibigay ng abogado mo yung affidavit sa ombudsman o sa Sandigan Bayan. Ipinatatawag na ng Senate Blue Ribbon si Justice Secretary Leila De Lima para isa publiko ang hawak niyang dalawang listahan. Ang isa sa mga hawak ni De Lima, si Pangulong Aquino raw mismo ang nakatanggap. I don't see any reason why I should put it in my drawer and hide it. Yes, it will be open to the public. Si dating Senador Panfilo Lacson, nangako naman daw na isusumiti sa Senate Blue Ribbon sa susunod na linggo ang hawak niyang listahan na ibinigay raw mismo sa kanya ng asawa ni Napoles na si Jimmy. Para naman kay Senador Alan Peter Cayetano, hindi lang dapat si Napoles at mga whistleblower ang inuutosang ibunyag ang lahat. Dapat pati ang gobyerno raw mag-tell-all na rin. Mag-i-issue na rin naman pala ng supina. Bakit hindi mo na rin isupina ang records ng DBM at saka ng COA para once and for all, whether or not nasa listahan na yan, lumabas na yung kusino ang mga kliyente ni Ms. Napoles at hindi. Para naman kay Senadora Miriam Defensor Santiago, mas definitive at substantiated umano ang listahan ni Luy kumpara sa mga listahan umano ni Napoles. Kaya inirekomenda ni Santiago sa Senate Blue Ribbon na ipatawag muli si Luy sa pagdinig nito. Sa listahan umano ni Luy, ayon kay Santiago, 200 personalidad ang tumatanggap umano ng kickback mula kay Napoles. Ang listahan ni Luy na nakasave sa isang hard drive isinumite ng kanyang mga magulang sa isang pahayagan noong nakarang taon. Mas katanggap-tanggap umano bilang ebidensya ang listahan ni Luy batay sa mga pamantayan ng korte. Para sa unang balita, Katrina Son reporting.